Ang paggamit ng mga duck boat sa laban ng militar noong 1920 ay malaking pagbabago. Isang amphibious na sasakyan na may kakayahang gumalaw sa lupa at sa dagat. Isang kotse na napaka-revolusyonaryo na naniniwala ang ilang mga historiador na ito ang tumulong sa mga alyado na makamit ang tagumpay sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit makalipas ang 60 taon at matapos iatma para sa mga turista, nakilala ang mga ito bilang mga patibong ng kamatayan matapos mamatay ang halos 40 katao nitong mga naddaang taon. Noong Hulyo 11, 2018, isang duck boat na may sakay na 31 katao ang tumaob sa Table Rock Lake sa gitna ng halos kasintinding kondisyon ng bagyo. 17 ang namatay nang lumubog ang duck boat dahil sa bagyo. Karaniwan nagsisimula sa lupa ang 70 minutong pamamasyal na may paglilibot sa mga pokpasyalan ng Branson. Ayon kay Tia, sinabi ng tour operator na uunahin nila ang pamamasyal sa lawa dahil sa inaasahang masamang panahon. Wala pang 30 minuto, lulubog na ang amphibious na sasakyan sa pinakailalim ng lawa. Sabi ng mga nakaligtas, itinuro ni Kapitan Scott McKee kung nasaan ang mga life jacket, ngunit sinabi niyang hindi na ito kailangan ng mga pasahero. Walang batas federal o sa Missouri na nag-uutos sa mga pasahero magsuot ng life jacket sa komersyal na sasakyang tubig. Ngunit hindi nagtagal, habang nagsisimula ang duck boat sa paglalakbay sa tubig, dumating ang bagyo na may hangin na umaabot sa 70 milya bawat oras at lumikha ng mga alon na may taas na 3 hanggang 5 talampakan. Si Coleman na nakaupo sa unahan ng duck boat ay hindi agad naisip ang panganib ng umalon-alon ang mga sasakyan sa magulong tubig. Aniya, pinayuhan ang pasahero na manatiling nakaupo nang hampasin ng malalakas na alon ng bangka. Nagpanik lang siya ng malakas na alon ng bumangga sa unahang bahagi ng bangka at pumasok ang tubig. Bumangga si Coleman sa matigas na bagay at nagsimulang pasukin ng tubig ang bangka. Maya-maya, hindi na niya nakita ang iba nang palibutan siya ng tubig. Ang huling narinig niya bago lumubog ang bangka ay ang desperadong pakiusap ng kanyang hipag na kunin ang sanggol. Si Coleman at ang 13 anyos niyang pamangkin na si Donovan lang ang nakaligtas sa kanilang pamilya na 11. Ang kanyang asawa, 3 anak, biyena na babae at lalaki, pamangkin, hipag at tiyuhin ay lahat nalunod kasama ng bangka. Kasabay nito, si Lawrence Smith na 14 na taong gulang ay nasa duck boat kasama ang kanyang 53 taong gulang na ama na si Sam at ang kanyang 15 taong gulang na kapatid na si Lance. Nasa taon ng bakasyon sa Branson ang pamilyang mula Arkansas at gusto nilang sumakay ng duck boat pero naiwan sa lupa ang ina nilang si Pam. Ayon kay Lauren, magandang panahon at kalmado ang tubig bago sila sumakay ng duck boat. Pero hindi nagtagal, matapos nilang umalis sa lupa, lumala ang panahon at nagsimulang hampasin ng malalakas na alon ang bangka. Ayon kay Pam, tumawag ang kanyang asawa bago lumubog ang bangka at sinabing hindi maganda ang sitwasyon at mahal niya si Pam. Hindi na niya makikitang buhay ang asawa o anak niya. Isa pang nakaligtas, si Alicia Dennison, 12 taong gulang at mula Illinois, ay nagsabing namatay ang kanyang lola na si Leslie Dennison habang nililigtas siya. Nararamdaman niyang tinutulak siya pataas ni Leslie mula sa ilalim habang lumulubog ang bangka. Si Jillian Collins, 15, ay kasama ng pamilya niya sa bangka at sinabi niyang nakasara ang mga bintana at sandaling natrap ang mga pasahero sa ilalim ng canopy habang lumulubog ang bangka. Ayon sa ulat, natanggal ng kapitan ang canopy kaya't nakalangoy sila pataas. Ayon sa ama niya si Shane, ginamit niya ang lahat ng lakas para makalangoy paakyat dahil hinihigop ng lumulubog na bangka ang mga tao. Sa isang himala, nakaligtas ang buong pamilya Collins na may 9 na miyembro sa trahedya. Nasa showboat Bransonville si Braden Malaski nang makita nila ang duck boat. Nagvideo siya sa deck at nakuhanan ang huling sandali bago lumubog ang bangka. Makikita sa maikling video niya kung paano nagdudulot ang malalakas na bugso ng hangin ng mga alon na humahampas sa bangka, halos abot na sa bintana ang tubig. Nagtatapos ang kuha ilang segundo bago di umano tumaob ang bangka. Sabi ng mga nakasaksi, naglabasan ang mga pasahero sa sasakyan habang lumulubog ang barko. Naghagis ang kapitan ng Bransonville ng 60 life jacket sa tubig, umaasang mananatiling nakalutang ang mga nagkaiwa-hiwalay na pasahero ng duck boat hanggang marating sila. Sa kasamaang palad, 17 katao ang nasawi ng gabing yon nang lumubog ang bangka na nasa 250 talampakan lamang mula sa pantalan.
Ayon sa mga may-ari ng kumpanyang nagpapatakbo ng Duckboat, ang Ripley Entertainment, hindi pa raw sila nagkaroon ng kahit isang aksidente sa mahigit 40 taon nilang operasyon. Sinisimi Jim Pattison Jr., presidente ng kumpanya, ang biglaang bagyo sa trahedya. Ngunit naglabas ang National Weather Service ng Severe Thunderstorm Watch na may hangin na lampas 70 milya kada oras bandang alas 11:20 ng umaga, halos 8 oras bago lumubog ang bangka. Habang papalapit ang bagyo sa Branson, naglabas muli ang Weather Services na ikalawang severe thunderstorm warning bandang 6:30 ng gabi. Mga 30 minuto bago lumubog ang bangka sa Table Rock Lake. Ayon sa mga nakaligtas, sinabi ng kapitan bago sila umalis para sa water tow na may paparating na bagyo, taliwas sa ideya na bigla lang dumating ang bagyo. 5 araw matapos lumubog ang bangka, isinagawa ang salvage operations at inyahon nito para sa investigasyon ng National Transportation Safety Board (NTSB). Abutin pa ng 2 taon bago ilabas ng NTSB ang ulat tungkol sa kanilang mga natuklasan. Natuklasan nila na ang malamang na sanhi ng aksidente ay ang patuloy na pagpapatakbo ng Ride the Ducks Branson ng mga water tour kahit may babala ng malalakas na bagyo. Sinisi rin nito ang Coast Guard sa hindi pagpapatupad ng reserve buoyancy sa amphibious na sasakyan. Karaniwan, ito ang ibabaw ng barko na nasa taas ng tubig at maaring selyuhan para mapataas ang buoyancy. Sinisi rin ang Coast Guard sa hindi pag-aksyon sa mga sasakyang may nakapirming canopy na humadlang sa pagtakas ng pasahero. Ayon sa NTSB, ang kabiguang ipatupad ang 22 rekomendasyon na inilabas matapos ang aksidente ng Duckboat noong 1999 na ikinasawi ng 13 katao sa Arkansas ay malaki ang naging ambag sa aksidente. Nalaman nilang 9 lang sa 22 rekomendasyon ang natupad. Ang mga depekto sa disenyo gaya ng kulang na freeboard clearance sa pagitan ng deck at waterline pati ang mga canopy sa itaas ay patuloy na panganib sa operasyon ng tourist duckboat. Nakuha mula sa nasirang barko ang video recorder at SD card na rerepasuhin ng mga investigador para alamin ang mga nangyari bago ito lumubog. Ayon sa ulat, natapos ng kapitan ang safety briefing mga 10 minuto bago lumakas ang hangin at ipinaliwanag niya ang lokasyon ng emergency exit at life jacket. Makalipas ang halos 3 minuto, narinig ang kapitan sa radyo at ilang segundo pagkatapos, tumunog ang bilge alarm na warin pinatay ng kapitan. Narinig ang pangalawang tawag sa radyo na nagsabing minsan pumapasok ang tubig sa passenger compartment bago naputol ang audio. Pinaniniwala ang nasa ibabaw pa ng tubig ang sasakyan noong huling tawag na iyon. Ayon sa ulat, nagkaroon ng pagbaha sa isang hindi weather-tight na air intake hatch sa unahan ng sasakyan. Si Kenneth Scott McKee, kapitan ng bangka na nakaligtas, ay kinasuhan ng 17 bilang ng misconduct, kapabayaan sa tungkulin bilang opisyal ng barko at kapabayaan. Bawat bilang ay tumutukoy sa nawalang buhay dahil sa aksidente. 1 taon pagkatapos ng insidente, isinama na rin sa kaso ang general manager ng Ride the Ducks Branson at ang manager na naka-duty noon. Ang tatlo ay kinasuhan din ng involuntary manslaughter. Noong Abril 2022, ibinasura ng korte ang lahat ng kaso laban sa mga lalaki. Sabi ng hukom ng Missouri, ang kakaibang katangian ng duckboat ang dahilan ng mabilis nitong paglubog. Nalaman ding gumamit ang mga empleyado ng radar mula sa pribadong kumpanyang Metro Lihia para sa ulat ng panahon. Ayon sa ulat, ulan lang ang nakita sa radar nung araw na yon at walang ulat tungkol sa hangin. Kaya naman, alam ng mga tauhan na may bagyo, ngunit hindi nila alam na mapanganib ang lakas ng hangin nito. Natuklasan ng NTSB na ang bagyong tumama sa Branson noong mapaminsalang araw na yon ay tinukoy bilang isang diretso, isang uri ng bagyo na may kasamang malalawakang hangin at mga thunderstorm na kayang manira, na parang isang buhawi. Noong Enero 2020, ang Ripley Entertainment na siyang may-ari rin ng mga karapatan sa Ripley's Believe It or Not ay naayos na ang huling kaso ng mga biktima kapalit ng malaking halaga ng pera na hindi isiniwalat. Gayunpaman, may mga ulat na maaaring umabot sa $100 milyong ang settlement para sa mga biktima. Si Andrew Duffy, na ang law firm ay humawak ng 2 duckboat cases sa Philadelphia, ay naninindigan na ang duckboat ay patibong ng kamatayan dahil hindi ito angkop sa tubig o lupa, kalahating kotse at kalahating bangka. Kapansin-pansin na ang nagdisenyo ng Stretch Duck 7 ay isang negosyanteng self-taught at walang formal na engineering training.
Nagtestigo si disenyador Robert McDowell, dating may-ari ng Ride the Ducks, sa isang deposition para sa kasong wrongful death kaugnay ng 2015 aksidente kung saan bumangga ang duck boat sa bus at namatay ang 5 estudyante sa kolehiyo. Natutong mag-isa si McDowell gumawa at mag-ayos ng duck boat kahit 2 taon lang siya sa kolehiyo at walang karanasan sa mekanika. Itinigil ang duck boat tour sa Branson noong 2018 matapos ang insidente pero muling nagsimula noong 2022. Hindi na ginagamit ng mga bagong tour operator ang lumang disenyo ng Duckbo at ipinakilala na ang Hydroterra. Mas ligtas daw ang bagong amphibious tour bus dahil sa hull nitong may foam sa loob na pumipigil sa paglubog. May canopy pa rin ang Hydroterra pero wala na itong side curtains gaya ng nauna nitong modelo. Ayon sa Branson Duck Tours, ang na-update na disenyong ito ang tanging sasakyang aprobado ng Coast Guard na napatunayang hindi lumulubog. Nakakalungkot, ngunit ang bagong disenyo ng duck boat ay kaunti lang ang may bibigay na kapanatagan sa mga pamilya ng 17 kataong nasawi sa Table Rock Lake noong 2018. Panurin ang next episode kung interesado ka sa video na ito. Mag-like at mag-comment kung gusto mo suportahan ang channel.